Jed, kinumpirma na ba ni Senate President Cayetano na wala na talaga sa Senado si Senator De La Rosa? At ano naman ang kanyang naging reaksyon doon sa sinasabing stage umano ang nangyaring gulo kagabi sa Senado? Ang paulit-ulit na sinasabi ni Senate President Cayetano, wala namang Yes, Jun, kinumpirma kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakaalis na sa Senate premises si Senator Ronald Bato de la Rosa at hindi niya naman nabigay yung tiyak na lokasyon kung nasaan na sa kasalukuyan ang nasabing senador. At bukod dyan, kinundena niya rin or itinanggi ni Senate President Cayetano na stage yung nangyaring kaguluhan dito sa loob ng Senate premises. Kasi kung gano'n lang naman daw pala ang Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa Senate premises o Senate building si Senator Ronald Bato de la Rosa ngayong araw. Sa isang press conference, ibinahagi ni SP Cayetano ang naging mensahe ng asawa ni Senator Bato. Sa text message sa kanya, humihingi ito ng paumanhin sa kaguluhang naidulot nito sa Senado. Paliwanag pa niya na nagpasya umano si Senator Bato na umalis ng Senate premises upang hindi na madamay ang ibang senador at ang buong institusyon, lalo na't nagkagulo na rin kagabi. Dito na binigyang diin ni Senator Cayetano na dahil sa voluntaryong pag-alis ni Senator De La Rosa sa protective custody ng Senado, siya na ngayon ay on his own na. Yes. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. But pag nandito sa building, syempre, I have to look muna ano yung warrant at alam nyo na yung stand ko. So in that sense, parang siya nag-voluntary umalis sa protective custody. Base umano sa report ng Sergeant at Arms, umalis si Senator De La Rosa bandang alas 2:30 kaninang madaling araw. I'm not sure, basta ang sabi sa akin ni Jinggoy was around 3 a.m. Then I heard from the palace, 2:30. So this is the report. Okay. On May 14, 2026, at around 2:30, the Communications Center reported to the Sergeant at Arms that Senator Bato together with Senator Padilla had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant at Arms with Sec Mendoza proceeded to verify the information, etc., etc. But as I said, no, from report sa akin. But yeah, so I got that, I got information, so some of the news, so you kanina, pinakyat ko siya kasi sabi ko, baka nag-Burger King lang, bumalik, or you never know talaga eh. And sabi nga, sir, confirmed wala ako. So sabi ko, then give me your earlier report. Paglilinaw naman ng Senate President na hanggang sa oras na iyon, wala pang opisyal na Philippine warrant na ipinapakita ang National Bureau of Investigation laban kay Senator Bato, kaya malaya itong nakaalis. Samantala, pinaninindigan ng Senate leader na pag-atake ang ginawa sa kanila kagabi. Pinasok aniya ang Senado ng mga armadong individual ng walang koordinasyon at nagpaputok pa ng armas sa mga otoridad ng Senado. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do I have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. ang Senado sa kanya dahil wala na siya sa June, base sa report na nakarating kay Senate President Alan Peter Cayetano, umabot sa 27 putok yung
mula sa Senate Sergeant at Arms at 5 naman doon sa doon sa kabilang panig o doon sa kanilang mga nakalaban sa nangyaring kaguluhan kagabi dito sa loob ng Senate building. At tiniyak naman ni Senator Alan Peter Cayetano na magkakaroon ng masusing investigasyon yung Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government para malaman kung paano nakapasok yung mga armadong lalaki at kung ano talaga yung pakay nila sa Senado. So kagabi, kasama yung aking team ay nandito kami sa loob ng building ng Senado sa second floor kung saan nakita namin yung preparations ng Senate Sergeant at Arms hanggang doon sa pagpapalitan nila ng putok ng mga nakalaban nilang armadong lalaki. So aantayin natin, June, ano yung magiging resulta ng investigasyon ng Philippine National Police at ng DILG at kung ano yung magiging developments kaugnay naman doon sa lokasyon kung nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa, ngunit binigyang diin ni SP Cayetano na sa ngayon ay wala na sa protective custody ng Senate si Senator Bato. Ayan muna update, balik sa inyo, June. Jed, isang tanong lang, meron bang pananagutan ang Senado ngayong wala na sa kanilang custody si Senator Ronald de la Rosa? Kasi sinasabi nga ni NBI Director Matibag kanina na pagka halimbawa kailangan siya na humarap sa korte, dapat ang Senado ang magbibigay kay Senator de la Rosa sa korte. Jude, ayon kay SP Cayetano kanina, karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa yung pag-alis niya dito sa Senado. Though hindi nga rin nila alam or wala silang alam nung lumabas siya nitong madaling araw sa Senate premises at ngayong umaga lang nila ito natukoy. Pero yun yung binigyang diin niya na hindi naman or wala pa naman kasing Philippine warrant or warrant of arrest na existing. Kaya yung pag-alis ni Senator Bato dito sa Senado ay hindi illegal, Jude. Maraming salamat, Jed Neresina.